Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang gabi po. Hapon sa inyong lahat, sa mansulok ng mundo kayo naroroon. Purihin po ang Panginoon. Tayo po ay dumako sa part 2 po, ng ating mensahe. Bago po yan, tayo po ay dumulog muna sa Panginoon dahil kung hindi sa Lord, hindi po tayo matatapos. Glory to God. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, Ama, maraming salamat po, Lord, na tunay na hindi po aksidente ang lahat ng ito. Salamat po sa buhay ng aming tatay, Pastor Art, na dinala mo sa aming mga buhay upang makita namin kung gaano, Panginoon, mo ginagamit talaga ang iyong mga lingkod, Lord, sa kanyang mga kwento, sa istorya ng kanyang buhay na nag-testify, Panginoon, ng mess ng kanyang buhay at naging message sa aming lahat. Salamat, Lord, na tunay na pinapatunayan mo, Ama, na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya. Lord, sa mga oras na to, patuloy naming nilalapit ang aming mga sarili, nagpapalinis, nagpapahugas, Panginoon, at inihahanda namin ang aming future, Lord God, sa daan na inihanda mo para sa amin, daan na makipot, Panginoon, masikip, Panginoon, punong-puno ng pagsubok, Lord, kung paano kang lumakad dito sa lupa, Ama. We are not exempted, Lord. Kaya salamat po sa testimony ng tatay na nagpatotoo at nagpapatibay sa aming lahat na tunay nga, Ama, na hindi po biro. Wala pa po kami sa kalingkingan, Ama, ng pinagdaanan nila kung bakit sila matatag ngayon at hanggang ngayon nagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. Ama, inaanyayahan ko po, Lord, yung iyong banal na espiritu na patuloy kang mangusap, Panginoon. Alam ko, Lord, that you are here. Naniniwala po ako na magsasalita ka ngayong gabi. Nananampalataya po ako na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. At alam ko, Lord, na ikaw ang Diyos na mag-i-speak, Panginoon. Ikaw ang mag-anoint sa mga labi ko. Ikaw ang magpahayag sa amin. Magtanim ka, Panginoon, ng bunga ng salita mo, Lord, na magtatanim sa amin ng wisdom, knowledge, and understanding in the future na dadaanan namin, na haharapin namin sa hinaharap, Ama. Kaya, Lord, speak to us. We welcome you, mahal na Espiritu. We welcome you, Father. We welcome you, Jesus. Hallelujah. Happy birthday, Ama. Maraming salamat po, Lord, sa araw na to, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, dinakadakila ka namin. In mighty name of Jesus Christ, we pray. Huwag mo pong ipapahiya ang iyong lingkod. In Jesus' name, ikaw ang maitaas. Ilubog mo ako, Panginoon, sa pinakamababang paglubog. At ikaw lang ang mag-glorify, ma-honor, at ma-praise. In mighty name of Jesus, we pray. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa victorious na gawain na to, Lord, by faith, in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, so dumako po tayo, sa ating pong pinag-aralan before. Balikan ko lang po kung natatandaan nyo yung right relationship, na atin pong tinalakay. Do you remember? Magre-recall lang po tayo, po, sa right relationship, noong tayo ay binigyan niya ng hakbang-hakbang na verses, no? Nung pinakita niya yung kapangyarihan ng banal na espiritu, kila Pedro, amen, na nag-empower sa kanila. Tapos si Jesus Christ po, no? And then si God the Father. Okay? So dadako po tayo sa continuous ng part 2 ng right relationship. I hope and I pray na napakinggan po ng iba yung right relationship na tinutukoy ko. Ano po? Dahil ito yung kadugtong ng part 2 niya. Kasi hindi po talaga yun tapos. So yung relationship na tatlo, three kind of relationship na kailangan daw po nating maintindihan. Ano po? Yung general relationship. Pangalawa, yung seasonal relationship. And yung pinakamahalaga, yung destiny relationship. So we must understand na bawat season, no po, meron tong seasonal, yung mga seasonal relationship, kailangan po nating ma-discern yung advantages ng blessing and benefits. Narinig niyo po hindi aksidente yung testimony po ni Tatay ngayong araw na to, no? Dahil malaki po ang ng connection nito doon sa kwento natin ngayon. No po? So, sinabi ni Tatay kanina, 'di ba, na may advantage din ang blessing kapag hindi mo alam gamitin at ang benefits nito sa atin. Yung iba po sa atin, lumaki tayo sa mga auntie natin, 'di ba, sa mga uncle natin. Yung iba naman lumaki sa pamilya, 'di ba? Minsan yung iba lumaki ng single sila, namatay na maaga yung kanilang mga magulang, mga tatay, no po? At madalas nakaranas tayo sa paglaki natin katulad po ni Pastor Pat, Pastor Art, no po, hindi maganda yung treat sa kanya ng ibang tao,
'di ba? Kahit mga kamag-anak nila, hindi they never treat well, na po. At madalas po tayo, hindi lang si Pastor Art, madalas po marami din sa atin. Yung iba po ano, yung iba minsan nagahasa sila, na-treat sila ng hindi magandang pagtatrato, na molestya, 'di ba po? Yung iba naman, yung iba po sa pagtatrabaho, 'di ba? Minsan hindi niyo gusto yung trabaho niyo pero kailangan eh, 'di ba? Kailangan. Sometimes nagwa-wonder kayo, bakit mo ko dinala dito, Lord? 'Di ba? Katulad nung po ng tanong ni Pastor kanina, sa kaya nga sabi ko, Lord, thank you. Thank you po kasi ano, inuna mo yung testimony niya bago mo hinayag 'to. Kaya sabi ko nga po ano, nagtatanong tayo is kahit meron dito sa atin, lahat tayo dito nagtatanong, Lord, bakit mo ko dinala sa relasyon na 'to, 'di ba? Sa mga tao na 'to. Sa sitwasyon na 'to, sa circumstance na 'to. 'Di ba bakit ka lumaki ng gano'n? Ba't sa anti ka? Bakit wala kang magulang? Bakit yung iba ulila, 'di ba? Maraming mga tanong, 'no? But realize that you are there for a season. 'Di ba na-realize mo ba ngayon, "Ay kaya pala Lord, kaya pala naranasan ko yung mga season na yun instead of complaining," 'di ba? Kasi the stopwatch is counting down. 'Di ba, yung orasan, 'di ba yung stopwatch na ano niyo po yun, nagka-count yun, eh, nagka-countdown, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 'di ba ganyan, 'no po? Maaaring maaaring nandun ka sa sitwasyon na yon ng paglaki mo na hindi ka na-treat ng maayos. Pero alam mo ba, na yun palang karanasan mo na yon, that season, God using that season to build the stamina sa buhay mo. Ano ba 'di ba, yung stamina na tinatawag so that you can survive, 'di ba, sa lahat ng sitwasyon in future, 'di ba? Kaya instead of complaining or getting angry o magalit tayo, 'di ba, i-embrace natin. 'Di ba, in-embrace natin, yung iba in-embrace, yung iba tinakasan, 'di ba po? Stamina, ang ibig sabihin ng stamina, ito yung lakas, 'no? Ito yung ang tawag niya sa English, the ability to sustain prolonged physical or mental effort. Ito yung tumutulong sa'yo maging matatag, kaya ka matatag, kaya kaya hanggang ngayon nandito ka, 'di ba? Kasi naano mo siya, na-survive mo siya kasi sa mga pinagdaanan mo. Yung mga season na dinala ka ng Diyos, bakit ako nandito? Lord, bakit ko nararanasan 'to? Bakit ako lumaki ng ganito? Marami kang tanong sa buhay mo, bakit mo 'to napangasawa, 'di ba? Marami, 'di ba? Katulad ng testimony ni tatay. Pero pero ngayon mo lang nare-realize na nakakilala ka that God used that season of your life to build stamina para maging malakas ka. Amen? 'Di ba? Kailangan mong ma-discern, 'di ba? Yung bawat season na yun ng buhay mo. Kaya one day sasabihin mo na lang sa buhay mo, kaya pala. Yung iba naman, 'no, minsan sa pagmamadali natin, naranasan niyo po ba? Ako kasi nung bata ako, ano po, sa sobrang gusto ko ng bumilis lumaki. Alam niyo yun, naranasan niyo ba nung bata kayo, nagmamadali kang lumaki? Sinusuot mo yung sapatos ng nanay mo, sinusuot mo yung damit niya kahit malaki. Naranasan niyo ba yung gano'n? Na minamadali mong lumaki? 'Di ba kasi feeling mo hindi mo 'to season. Parang gusto mong takasan 'tong season ng pagkabata. Gusto mo lumaki na nagmamadali ka kasi parang hindi tama yung season sa'yo. Ano po, na sinusuot mo kasi gusto mo nang maging nanay agad. Yung pinapalagutok ko pa yung takong ng mama ko, 'di ba? Tok, 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 mama. Oh, 'di ba? Parang ako na yung nag-uutos sa mama ko na parang kasi parang nagmamadali ako sa season, lagi na lang ako inuutusan niya, alagaan mo yung mga kapatid mo. Yung gano'n, parang ako yung nagiging nanay. Mama, ikaw ang mag-alaga sa mga kapatid ko. Parang gano'n. Naglalaro ako ng gano'n nung bata ako. Sinusuot ko yung takong niya, sinusuot ko yung damit niya, tapos sinusuot ko po yung ano, yung, ayan, sandali lang po, i-send ko lang yung link. Sa pagmamadali ko sa paglaki po ano, parang na-miss ko yung pagkabata. Ano po, meron ba sa inyo yung gano'n? Yung parang dahil nagmamadali ka sa paglaki, parang hindi mo na-enjoy yung pagkabata mo. Hindi mo na-enjoy yung nung bata ka, hindi mo na-enjoy yun. Kasi nga, minadali. Kasi dahil panganay ako,
Parang sinasabi ko sa sarili ko, ang bagal naman ng panahon, 'di ba? Gano'n. Kaya dahil sa pagmamadali ko bilang panganay ko ano, dahil nga kasi dumating sa season namin yung si papa ko, alam niyo po ano, naranasan ko yung kumakain ako sa lamesa kasama ko si Beth Tamayo, yung mga artista po kasama ko. Kasi si papa ko, general manager yung papa ko eh. Alam niyo po, 5 years old pa lang ako. Sa hotel po kami halos nakatira. 5 years old pa lang po ako, ano, halos lahat ng mga sikat na artista nakaharap ko sa table. Sa Sharon, sila Yoyoy, Yoyoy, yung mga ganyan, yung mga sila Teresa, di ba po? Si Sunshine Cruz, na po? Sila Sunshine Cruz. Kasama ko yan sa table. Na po? Kaya, bata pa lang po ako, no? Naranasan ko yung buhay ng masarap na buhay. Katulad ni Pastor Art, naranasan ko po lahat yun. Pero nung niloko kasi nila si Papa ko, nawalan ng trabaho si Papa, ano po, na ano kami, kumbaga, ganun kasi pag nilab nila yung pera, yung mga tinulungan ng Papa kong umangat, yun din yung mga taong nagpabagsak sa kanya. Kasabay ng pagbagsak ni Papa, bumagsak din yung buhay namin. Kaya, bata pa lang ako, si mama ko yung nagtataguyod sa amin. Kaya nga, lumaki na po yata na lumaki yung pagkakuba ni mama ko. Kasi, lagi niyang chinu-choose na ma-fix yung pamilya namin. Kahit na lasing na lang ng lasing si papa ko. Yun, ganun, tumitira kami sa palengke. Kahit dinadaanan kami ng malalaking daga. Naranasan ko yung ganun na nakatira po kami sa ano para makapagtapos sa pag-aaral, no? Yung malalaking daga, nakatira kami sa ituktok ng palengke. Yung mga kapatid ko po nagtitinda sa kariton. Kasi kailangan naming magpatuloy eh. Kailangan naming umahon. Kaya sanay po ako, ano? Mapahirap, ano, okay ang buhay. Okay po ako doon. Wala po akong arte. Pwede ako matulog sa ilalim ng lamesa. Kaya ko po yun. Pwede ako matulog sa palengke. Sorry po. Ano, naaalala ko lang kasi parang, kaya yun po, ano, kaya sa sobrang pagmamadali ko, hindi ko naranasan yung pagkabata. Hindi ko naranasan yung mga laro-laro, ganun, hindi ko, ano. Kaya ako po, I'm talking about you. Kinakausap ka ng Lord ngayon na ikaw din, nakarating ka sa pinakamalayo na landas ng buhay. Iba-ibang kwento, iba-ibang karanasan. Amen? Kaya yun yung ano, yun yung nagpapakita sa'yo na lahat ng mga bagay na pinagdaanan ng season ng buhay mo, nagpatatag sa'yo. Kaya magpasalamat ka sa Diyos ngayon kasi nandyan ka. Na po? Kaya ngayon, bigla ko na lang nakita. Matanda na pala yung mama at papa ko. May dementia si papa. Si mama nagpapatuloy pa rin. Yung bigla ka na lang mamumulat ano habang ginagawa mo yung mensahe. Lord, matanda na pala yung mama at papa ko. Kaya, dahil sa nagmamadali tayo ng season, ano po. Pero ito yung nagturo sa atin, di ba? Kaya, ang tanong sa atin ng Panginoon ngayon, magre-remain ka ba? Di ba? Kasi nakita mo na yung mga pinagdaanan mo. Di ba? But that season teach you, if I remain far, di ba? Or I will remain where I am now. 'Di ba? Parang gano'n. Na yun yung tanong, 'di ba? Kahit noon yun pa itanong sa akin na, hindi ako mananatili sa ganito. Sinabi ko po yun sa sarili ko talaga. Lord, hindi kami mananatili sa ganitong buhay. Kaya nga yung part 1 ng ano ko po, ng message, 'di ba? Yung relationship, 'pag tama ang relationship mo, kaya ka niyang dalhin sa kahit saan. Na po? Na hindi kayang dalhin ng pera. 'Di ba? Sabi ko nga po, dahil sa relationship ko sa asawa ko, nadala ko sa Amerika, naisama ko yung mga anak ko. No? Kapag ang Lord gumawa na ng way sa'yo para sa'yo, idadala niya yung mga tamang tao. Right person, right relationship.
'Di ba? Right place, right plan. That is the God way. Pero pansinin niyo, 'pag wala kayo sa tamang relasyon, mali-mali ang daan niyo. 'Di ba? Mali-mali yung ano natin. Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon, no? God will teach us now. Kaya yun, no, na-recall ko lang po yung three kind of relationship. General relationship, your interaction, nai-interact mo, yung environment sa everyday life mo, no? Yung kasama mo lang yan ngayon, ba, na nakakasalamuha mo sila, pero hindi sila part ng buhay mo. Seasonal relationship, yung mga kaklase mo dati, gumraduate ka ng high school, college, gumraduate ka, season lang. No, season lang yung relationship nyo. Pero natatapos. No? May mga tao na kaibigan mong matalik dati, pero dahil seasonal lang siya, hindi mo na siya kaibigan ngayon. No? Mga boyfriend na minamahal mo dati, girlfriend na minamahal mo dati, dahil season lang yun, wala na kayo ngayon. They are ex na. 'Di ba? That is the seasonal relationship. But the highest level of relationship na tinuturo ng Lord sa atin ngayon, sa ano niya, dito sa pagpapaunawa sa atin sa salita niya, is the one of the last throughout the lifetime of your destiny. Maglalast ng destiny mo hanggang nabubuhay ka. That is the destiny or a covenant relationship. Na hindi ko kasi siya nadiin. Parang hindi eh. Hindi pa sapat. Parang gusto ni Lord, i-ano pa natin, i-expand pa natin yung ating ano, nalalaman. So this is the destiny or covenant relationship. Ano po? Itutuloy natin. So, yung mga relationship na role na nagpe-play sa buhay mo, throughout your lifetime, habang nabubuhay ka, yung mga relationship na yon should remain. 'Di ba? And other, yung iba naman, hindi na siya nag-exist. 'Di ba po? Pero, sabi nga, may mga relasyon na talagang tinalaga ng Panginoon sa'yo na hindi mo akalain na matatagpuan mo. At kailangan siyang laging mag-remain sa buhay mo because you will pay the price sa Lord. Hindi lang siya, kailangan siya mag-maintain kasi hindi siya dinala ng Diyos sa'yo para lang dumaan. This is the destiny relationship or covenant relationship. Na po? Because sometimes po sa lahat ng picture na nakikita natin sa buhay natin, sa mga nakasama nating relationship, meron talagang nakakonect for our destiny na nagko-connect sa atin. Yun yung halimbawa noon, yung prophetic connection natin. No? Yung mga leaders natin, nadadalin sila sa iyo ng Lord. Sila yung magpa-prophesy na katambal ng iyong pastor. Next po yung parent mo. That is the divine relationship. That is the covenant relationship ng Lord. Dahil ang parent mo, sa lahat nga po ng mga pangako, no? Ang magulang mo, yan yung nag-iisang may pangako. Sa lahat ng utos ng Lord, yung relation mo sa sa nanay at tatay mo, yan yung may kalakip na pangako. Amen? Kaya siya covenant relationship. Siya yung tinatawag na destiny relationship. Yung spouse mo, yung asawa mo, yung mga anak mo, hindi mo pinili yung mga anak mo, di ba? Naibuntis mo yan, lumabas yan. Hindi ka pumili ng gender nila, ang Diyos yon. Sila yung naglagay. Si Lord ang naglagay sa'yo kung sino yung mga magiging kapatid mo, magiging magulang mo. Amen? Tapos, may dumating sa buhay mo na naging kaibigan mo siya at naging malalim yung connection nyo. Siya yung naging mentor mo. God bring you that relationship. Ang Diyos po ang nag-send sa'yo ng relationship na yun. No? Na doon ka mag-i-invest ng destiny relationship mo. Na parang hindi mo siya ma-actualize pero nararamdaman mo siya na itong tao na to. Itong tao na to. Yes, Lord, itong tao na to. You cannot explain. Basta sasabihin mo lang, I am connected to this person. And then makikita mo siya habang tumatagal, may dahilan kung bakit siya dumating sa buhay. Some people nag-excuse sila na
na wala silang pinag-aralan, 'di ba? Yung mga tao na ano, kaya matanda na sila para sa ganitong klaseng relationship, lalo na sa Panginoon, ano? Minsan nga, yung ibang tao nakikipagrelasyon na lang sila sa Panginoon dahil matanda na sila. It's time, parang ganun yung sinasabi nila. Pero dapat matagal na sila nakipagrelasyon, no? Kaya nga yung iba, umaabot sila na nakahiga na sa higaan. Wala nang lakas para maglingkod sa Diyos bago nila natagpuan yung tunay na relasyon sa Panginoon. Pero alam niyo ba kung ano yung sinasabi ng Lord? Ang sinasabi ng Lord sa atin, ang pag-i-invest daw ng relationship, it takes honor, discernment, and humility. Sulat niyo po yan. Kasi ang Lord ang nagsasabi niyan sa atin. No po? Hindi yan sa akin. Kasi wala naman akong karunungan na ganyan. Lahat yan from the Holy Spirit. Lahat yan galing sa Diyos. Kung ako lang po, I am nothing. I am nothing without the power of the Holy Spirit. Ito yung tinuturo niya na dinadala daw pala niya ang covenant relationship sa atin, pero you need to invest sa relasyon na yon na ino-honor mo, no? Malakas ang discernment mo dapat at may humility ka sa tao na yun. No po? Iginagalang mo siya, 'di ba? Yung discernment mo, nararamdaman mo sa tao na yon at nagpapakumbaba ka sa tao na yon kasi alam mong regalo siya ng Diyos sa'yo. Kasi He is the covenant relationship sa'yo na bakit ka nagtaka, bakit kailangan kang pumunta dito sa tao na 'to? Bakit itong tao na 'to yung dapat mong kasama? Bakit ka nilagay ng tao na 'to na maging karelasyon mo? At bakit mo siya nakilala? Mga tanong na ang Diyos lang po ang nakakasagot, hindi ko rin po masasagot. Pero binibigyan niya tayo ng wisdom and knowledge and understanding na God give us a gift. Maybe you find God nung 33 years old ka, katulad ko, 36 years old, 40 years old, 50 years old, natagpuan ka. And it's relevant enough to connect to you the destiny na hinahanap mo na matagal na. Pero kapag hindi mo natagpuan, no, yung destiny ng tamang relationship, ito yung magiging danger ng buhay mo. Kasi mapapalayo ka sa Panginoon. Ang sinasabi kapag sinabi kasing right relationship, hindi man tayo tinuturuan ng magulang natin maging masamang tao, 'di ba? Yun yung mga destiny relationship na nagpapakilala sa atin, mga pastor natin, mentor natin, mga kapatid natin sa spiritual. Hindi niya tayo yan palalayuin. Pero kung ikaw ay nakalayo sa ganiyang mga tao, no, believe it or not, your life is in danger. Yun yung sinasabi ng Panginoon. Kasi inangkin tayo ng Diyos, naging anak niya tayo, kaibigan at hindi nakaaway nung tayo ay kumilala sa Panginoon. At sa Kanya dinala yung mga tao na yan. 'Di ba? Nakatagpo na ba kayo ng tao na nagsasabi sa'yo, I believe in you. Naniniwala ako sa lahat ng sinasabi mo. No? At naging take advantage, naging advantages siya sa buhay mo. Malaking advantages yung ginawa niya sa buhay mo dahil marami siyang tinuro sa'yo. No? Maaaring nasaktan ka niya noon, pero that is the season of your life na hinubog ka ng Diyos and you have to thank God because He built your stamina. I believe that God is speaking you right now. Naniniwala po ako na nakikipag-usap ang Panginoon sa inyo. No? Some of you, gusto nyo nang i-destroy yung relationship na yun before or ngayon. No? Some of you, yung mga classmate nyo dati, hindi nyo lang pala sila nakilala as classmate. Diba? Naging kapatid mo siya kay Kristo. Some of you, nakilala niyo yung mga kaibigan nyo online, hindi lang pala siya kaibigan online. No? Naging malalim yung relasyon ninyo na parang magkapatid, magkamag-anak, di ba? Or sometimes naging mentor mo siya. There is something sa connection na binibigay sa destiny, no, sa atin, no? Sometimes in ministry, we are connected to ministry katulad nito. Hindi dinala ka ng Lord dito, hindi lang pala para maging option mo, no? Madami kang pinapasokan na ministry, pero there's something na nararamdaman mo sa ministry na katulad nito or sa ibang pang-ministry na alam mo na dito ka dinala ng Diyos. Na it's not, hindi lang siya basta option sa'yo. Kundi there's a deeper reason kung bakit ka kinonect ng Lord sa destiny connection ng ministry. Now, dito tuturuan po tayo ng Panginoon on how to discern
the destiny relationship. Let's go back sa Genesis 13. Amen? Sa Genesis 13, do you remember po sa pinag-aralan natin sa right relationship nung part 1, pinakita doon na piniling covenant ng Lord. Tama po? Si Abraham, di ba? He is a righteous man na pinili po ng Panginoon. Amen? At natatandaan niyo po ba, nung binasa natin yung 1 hanggang 6, di ba? Sumama lang si Lot kay Abraham. Punta po kayo, no? Kung may Bible po kayo, punta kayo sa Genesis 13 para alam niyo po na totoo yung sinasabi natin, no? Or kung nagkakamali ako. But there is a stripe. Pag sinabing stripe, merong naging battle sila, may naging problema kasi sa sobrang blessing ni Lot din, dahil sumama siya sa sa pinili ng Panginoon because God chose Abraham. Tama po? At yung covenant ng Panginoon na kay Abraham, wala kay Lot. Tama? Wala po kay Lot. Pero makikita ninyo, 'di ba? Sumama lang eh. 'Di ba? Si Lot na kasama ni Abraham ay marami na ring tupa. Naging, 'di ba? Dahil sumama siya sa binless ng Lord, nagpartake sa kanya yung blessing. 'Di ba po? Nagpa-partake sa kanya yung blessing. Siya din, 'di ba? Pinagkalooban ng Panginoon na maraming tupa, maraming hayop, 'di ba? Ang ginawa lang naman niya, dumikit lang siya dun sa uncle niya si Tatay Abraham. 'Di ba? Pero ang covenant na kay Tatay Abraham. Kailangan pong maging malalim yung pag-unawa niyo po, anak, dito po sa pag-aaralan natin. Kaya lang, nung nangyari yon, no po, dahil dumami na rin yung mga alaga ni Lot, marami na rin yung mga tupa niya, nag-aaway-away na. Nagkakaroon na ng struggle and battle between Lot and Abraham. Pati na doon sa nag-aalaga ng mga tupa nila. 'Di ba? Kaya madalas na silang nag-aaway yung mga pastol nila, 'di ba? Doon sa verse 6 and 7. Doon dito tayo mag-start sa sa verse 6 and 7. Sabi niya po dahil napakarami na ng kanilang mga hayop, hindi na sapat ang pastulan para sa mga kawan ni na Abraham at Lot. Kaya't madalas nag-aaway ang pastol nila, ng panahon ding iyon, ang mga Kanineo at Perezeo ay naninirahan pa sa lugar na iyon. So dito sa verse 7, makikita natin doon no na every na makikita mo dito na every blessing, 'di ba? And every lifting na po na nangyari. Ibig sabihin, kapag itinataas ka ng Diyos, 'di ba sabi kanina ni Pastor, ang blessing, pag di mo alam hawakan, nagiging dangerous. No? Nung pinagpala si Lot, 'di ba? Nung pinagpala siya dahil sa covenant kay Abraham, umaagos sa kanya 'yung pagpapala eh. Maagos din sa kanya dahil sumusunod siya sa tatay Abraham niya. 'Di ba? Yung sinasabi ko nga po, yung connection natin ng destiny, 'di ba po? Yung covenant. Ngayon, nalilifting din si Lot habang nabibless. No? But sometimes in our life, sa buhay natin, tuwing tayo ay nabibless at tinataas ng Panginoon, nagkakaroon lagi ng issue. Kasi hindi papayag yung kaaway. Kaya nagkaroon ng pagtatalo. Yung stripe na tinatawag. Pag binasa niyo po siya sa English, no, sa Genesis, sa King James, nakikita mo, there is a stripe, sabing ganon. Nagkakagulo sila. Napapati yung na mga nagpapastol. Kaya sabi niya dito sa verse 9, sabi niya po, tingnan niyo mabuti pa'y maghiwalay tayo. Mamili ka. Kung gusto mo sa kaliwa, sa kanan ako. Kung gusto mo sa kanan, sa kaliwa ako. Kasi ang nangyayari dito kay Lot, parang kinakalaban niya na yung kanyang uncle. No? Kung makikita ninyo, no, imbis na magkaroon siya, magbigay siya ng honor, katulad nga po sinabi ko, relationship built honor, discernment, and humility. Nawala yun kay Lot. No? Yung tatay niya spiritual, si Tatay Abraham, yung mentor niya, no, yung pastor niya, parang ganon, nawala yung kanyang pagbibigay ng honor, imbis na magpasalamat siya. Ano sabi ng kanyang pastor? Sige, lumayo ka. 'Di ba? Okay, sabi ni pumili ka. Separate yourself. Yun yung sinabi niya kay Lot. Sige, kumbaga parang, sige, gawin mo yung gusto mong gawin. Pinapili pa siya yung favor sa kanya. No? Alam niyo, minsan kasi, nami-miss natin yung blessing ng Lord kung ba't tayo binibless.
There's a time in my life na naka-connect kayo sa inyong mga mentor 'no, nung una pa, nakikita niyo yung blessing ng Lord na okey naman siya. Pero nung lumayo ka, bakit ano nangyari? Parang may something wrong, 'di ba? Nakakalimutan natin na God bless you sometimes because yung taong nagbe-bless sa'yo or yung taong humahawak sa'yo, nagpo-flow pala yun ng blessing, 'no? Na iaambon pala sa'yo yung blessing katulad ni Tatay Abraham, 'no? Hindi naman si Lot na-bless because of Lot, eh, dahil dumikit siya. Yung connection na tinatawag, 'no? Yung tinatawag nating association, kung saan ka dumidikit, 'no? Kung kung saan ka dumidikit, doon din nagpo-flow yung blessing. Kaya nga there is a destiny relationship na sinasabi natin, 'no? Kaya dito parang pinapakita ni Abraham, "Sige mamili ka. Ikaw na ang mamili kung saan mo gusto kanan at kaliwa." Wala siyang pakailam sa location, tama? Si Tatay Abraham nakita niyo yung confident niya kasi nakatiwala siya sa Panginoon. Amen? Wala po siyang pakailam sa location niya kung saan siya ipunta. Bakit? Gano'n yung tao na umaasa sa Diyos. Gano'n yung tao na naniniwala sa kayang gawin ng Diyos. Kahit saang location ka, mapa-Pilipinas ka, Canada ka, California ka, USA ka, 'di ba? Middle East ka man, it's not about location. It's about the covenant. It's about the right relationship sa Lord. Believe me. Yan po yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin, 'no? Kaya dapat ino-honor natin sila, amen? Ino-honor natin sila, malakas ang discernment natin, amen? Ano pa yung isa? Tingnan niyo 'pag hindi ko sinulat, yung humility, amen? Yung kailangan nagpapakumbaba tayo sa kanila. Kasi po, hindi 'to dapat nangyayari, 'no? Ang separation hindi dapat nangyayari sa destiny relationship. Ang separation, yes, nagkakaasawa ka, pero hindi napuputol ang obligasyon mo sa magulang mo, 'di ba? Kasi hanggang tumanda sila may obligasyon ka sa magulang mo. That is the destiny relationship. That is the covenant relationship ng Lord sa'yo. 'Di ba? Huwag mong sabihin na may asawa ka na, wala ka ng pakialam sa magulang mo. No. Sabi ng Lord, honor your mother and father. 'Di ba? Kahit sa mga spiritual nating mga leaders, honor them. Sa mga prophet na ginagamit ng Lord na nagpo-prophesy sa atin, honor them. Because there is a covenant na nag-o-overflow and anointing sa kanila na nabubuhusan ka rin. Kaya nga, pwede itong mangyari sa general relationship, sa seasonal relationship, pwede kang humiwalay sa kanya, but not in the destiny or covenant relationship. Ito yung binibilin sa atin ng Panginoon. Kaya nga, if it is happen to your destiny relationship, kapatid, swallow your pride. Kapag nangyari ito sa destiny relationship mo, sa magulang mo, sa mentor mo, 'di ba, sa spiritual na pastor mo, kapatid, ngayon pa lang sinasabi ko sa'yo, swallow your pride. Swallow your pride. You need to show humility sa kanila. Lulukin mo lahat ng pride mo, ng ego mo, no? Ng ego mo para lang makalapit ulit sa kanila. Dahil pag sinabi nila to sa'yo, separate yourself. Sige, lumayo ka. Sabi ni ano, di ba? Nasa storya tayo ng Genesis 13. Lumayo ka. Mamili ka. Pinabayaan siya. Binigyan pa siya ng favor. Di ba? Kaliwa o kanan. Tingnan mo po, ano pang ginawa niya, no? Na para pa siyang nagyabang eh. At nang iginala ni Lot ang kanyang paningin, nakita niya ang kapatagan ng Jordan hanggang Zazor. Sa verse 10 na po tayo, ay sagana sa tubig. Tulad ng halamang si Yahweh, ay tulad ng halamanan ni Yahweh at ng lupain ng Ehipto. Nangyari ito noong hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora. Amen? Sa 11, kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abraham. Amen? So, sabi po dito,
Sa 10 na po, yung pagka-foolish ni ano, yung foolish niya, na foolishness na po, ni Lot, no? Tulad ng maraming tao ngayon sa mundo. Akala natin, kapag binabastos natin yung ating mga pastor, mga nanay, mga anak natin, even our children is our destiny, na po, they are watching us. Pinapanood nila tayo at pinapanood ka rin una ng Diyos kung paano ka nagre-respond sa kanila. At kung anong tinanim mo sa kanila, yun yung aanihin mo. Kung ikaw ay leaders, 'di ba? Din naman, 'di ba? At binabastos mo din yung iyong mga ano, hindi ka rin magandang leaders. Aanihin din niya 'yon, no? And I believe that ang anointing ano, hindi rin binibigay ng Lord sa hindi karapat-dapat. Tinatanggal din ng Diyos. Kaya nga si Saul, tingnan niyo. Si Saul, 'di ba? Ang tao ang nag-appoint sa kanila, sa kanya kapipilit nila ng mga tao dahil sa kakulitan ng tao. Ano nangyari kay Saul? Hindi naging lifetime yung kanya relation sa Lord. Namatay siya, 'di ba? Kasi iba 'pag ang Diyos ang nag-appoint. Tingnan niyo si David. Si David ang nag-appoint, 'no? Ginamit si Samuel para gamitin kay David na maging mentor, 'no? Never po, never kahit nagkasala si David, 'no? Kahit na ni-rebuke siya ni Samuel dahil nangusap sa kanya ang Panginoon, kung nakita niyo po 'yung kwento ni Samuel, 'no? Nagpakumbaba si David sa Diyos, nagpakumbaba siya kay Samuel, 'no? Nilunok niya 'yung pride niya. Nilunok niya 'yung ego niya kasi alam niya nagkamali siya. Kaya nga nagdasal siya sa Psalm 51, "Create me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me." Pinatawad siya ng Diyos kasi gustong-gusto ng Diyos yung meron nadi-discern mo na, "I am wrong. I am sorry." 'Di ba? Nagso-sorry ka rin sa mentors mo, nagso-sorry ka sa mga kapatiran mo kapag nasasaktan mo sila. At walang nawawala sa'yo kapatid. Kaya lang minsan yung ibang tao nagiging mangmang, nagiging hangal, na feeling nila hindi kahit dahil mataas sila hindi sila dapat mag-sorry. No, it's wrong. Mali po 'yun, 'no? God give us wisdom for destiny, 'no? Na sinasabi niya destiny relationship dito, and Bible said inikot-ikot pa ni Lot yung kanyang mata, 'no? Kaya wag tayong maging katulad ni Lot, ano po, inikot-ikot niya pa yung maging mata niya para maging wise siya, eh, gusto niya maging wise. But Abraham don't care. Bakit? Nakasandal siya sa Diyos, eh, 'di ba? Ang pinanghahawakan niya ay pangako ng Panginoon. Amen po ba? Kaya alam niyo po, saan man kayong lokasyon ngayon, saan man kayong relasyon ngayon nakaano, i-check niyo po yung sarili ninyo kung anong relationship ang binibuild niyo ngayon. At dito, binibigyan tayo ng wisdom ng Lord na, "Anak, if you are with me, who against you?" Roman 8:31. Kung sa akin ka nakasandal, kung sa akin ka nakasandal, yes, kung sa akin ka nakasandal, huwag kang matakot, 'no? At yun yung quality ni Tatay Abraham. Yun yung quality ng ugali ni Tatay Abraham na he entrust everything to the Lord. No, kasi alam niya na mas matalino ang Diyos, na mas mataas ang karunungan ng Diyos, na mas yung way ng Lord iba sa way niya. Amen? Kaya kapag ikaw, nasa sitwasyon ka na parang feeling mo, yung season mo na yan, hindi na matatapos. Yung halos sabihin mo na, "Lord, pwede ba isa-isa lang? Pwede ba mag-calendar ka naman ng plano, ba't sabay-sabay?" Amen? "Lord, katatapos lang ng problema ko dito, eh, bakit ito na naman? Lord, mamaya naman or bukas na lang." 'Di ba? Yung mga sitwasyon ng buhay mo na gano'n ngayon, na halos gusto mong turuan yung Lord na, "Alam mo hindi ko 'to kaya, eh." 'Di ba? "Eto ka na naman, ayan ka na naman, ayan ka na naman." Parang ako lang kanina, 'di ba? Ako tayo, 'di ba, nagiging foolish tayo sometimes sa harap ng Diyos na kino-question natin siya. Kasi sabi ko nga, "Lord, hindi pa tapos, eh. Bakit naman ayaw mo kong bigyan? Ba't hindi mo sabihin? Ba't hindi pa tapos?" 'Di ba? Tapos ni-reveal mo kay Ate Rona at kay Pastor Randy na ako ang magmemensahe, pero hindi mo naman tinapos, 'no? Bakit lagi mo akong nilalagay sa sitwasyon na ganito?
Alam niyo lagi ako nagko-question sometimes kay Lord ang gano'n na bagay kasi alam ko, pero alam niyo po, at the end ng message ng Lord, I thank God kasi alam kong wisdom niya yung umiral. Alam kong wisdom niya yung nagpahayag. Alam kong siya yun. Yung para sabihin ko sa sarili ko na I am nothing without His wisdom, without His power, and without His Holy Spirit, and without His strength. Everything is from Him. Na kailangan, binibigyan ako ng aral ng Lord that you have to show humility sa harap ko. You need to humble yourself sa harapan ko, anak. Kasi walang ikaw kung walang ako. Yun yung laging sinasabi ng Panginoon sa kahit sino sa atin. And it is written, without God, you are nothing. Kaya nga kapag natanggal ka sa connection ng puno ng ubas, I am the branches, 'di ba? I am the vine, 'di ba? Sabi ng Lord, you are the branches. Amen. Kaya nga kapag natanggal ka doon, tingnan mo nangyayari sa tao na lumalay sa Diyos, natutuyo, natutuyo, natutuyo. Parang pasas nga daw eh. Pumapangit, papangit ng papangit ng papangit. 'Di ba? Palambot ng palambot ng palambot. 'Di ba? Pahirap ng pahirap ng pahirap. Hanggang natutuyo na siya, hanggang pahina ng pahina ng pahina. Pero tingnan mo kapag kahit na marami kang problema, pag nasa right relationship ka, no? Katulad ni Lot, 'di ba? Nasa right relationship siya. Anong nangyari sa kanya? 'Di ba? Pa-bless ng pa-bless ng pa-bless. Amen. Parami ng parami ng parami, pa-multiply ng pa-multiply ng pa-multiply. Yung kahit na maraming tumatagak sa likod mo, no? Binabless ka pa rin ng Diyos, no? Kahit na maraming naninira sa'yo, binabless ka pa rin ng Panginoon. 'Di ba? Because it doesn't matter kung ano sabihin ng ibang tao. Because you know you are in the correct and right relationship. Nasa right associate ka ng mga tao. 'Di ba? Nasa right advisor ka ng mga tao. Nasa right corporate ka ng mga tao. Amen? Nandun ka sa right authorization ng mga tao. Dun ka niyakap ng Lord, nasa right company ka. Kaya, kapag ikaw ay nasa right company, natatakot yung mga demonyong atakihin ka. Kaya ang ginagawa nila, they distract you. Dinidistract ka nila para lumayo ka. The demon distraction na nangyayari sa'yo, sa mind mo, di ba? Sinasama nila yung masasamang tao sa'yo, lahat, kinokolekt nila yon hanggang mapalayo ka na mapalayo sa Diyos. And then, until you realize na tuyong-tuyo ka na pagod ka na. Hirap na hirap ka na. Di ba? Kaya ang gagawin ng Lord, minsan, you are alone. Di ba? Yung kahit na gusto mo may tawagan, wala ka makausap kasi may right people na dapat gusto ng Lord. Nalunukoy mo yung pride mo, lumapit ka sa mga tamang tao na dinala ko sa'yo. Amen? Look at the story. Sabi niya po, di ba dito, sa verse 10, no? Inikot-ikot niya. Sabi niya po, kaya pinili niya ang dakong silangan ng kapatagan ng Jordan at naghiwalay nga sila ni Abraham. Di ba? There is a relationship. God brought you because He knows that if you take the certain decision without those relationships, what happened to your father will still happen to you. And that's happening to us. Kung ano nangyari kay Jesus, di ba? Nangyari sa atin. Dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa struggle, dumadaan tayo sa lahat ng bagay at sitwasyon. At walang shortcut, kapatid. No? Maraming nag-condemn kay Lord, 'di ba? Maraming nag-a-accuse sa kanya, accuser. Maraming nagdi-distract sa kanya nung panahon niya. Maraming nagpahirap sa kanya. Even he is in the right relationship. It's not excuse. Hindi ka excuse sa pagsubok dahil you are in the right relationship. But the thing is, takot silang galawin ka. Kasi there's covenant, binding na nasa iyo. No? May pangako ang Diyos sa'yo na nagpa-partaker, no? Yung certain blessing na nag-o-overflow sa mga spiritual parent mo, sa mga pastor mo, sa mga kapatiran mo because there is anointing sa mga prophecy leaders mo, there's anointing sa surround nila. Kaya nga, 'di ba nakita natin sa buhay ni Lot,
na po, nung niligtas siya sa verse 13, makikita niyo do'n, no? Sabi niya dito sa verse 13, nanatili si Abraham sa Kanaan, samantalang si Lot ay nanirahan naman sa lungsod ng kapatagan na malapit sa Sodoma. Napakasama ng mga tao sa lungsod ng Sodoma. Namuhay sila ng laban kay Yahweh. No? Doon, kung natatandaan niyo po, si Lot, si Lot po, ang pinili niya, yung nandun lang siya nag-move in siya sa ano lang ng Sodom, sa gate ng Sodom, malapit lang siya dapat doon. Pero ang nangyari sa kanya dahil lumayo siya, nag-move in siya na nag-move in ng nag-move in, lumayo siya ng lumayo sa tatay Abraham hanggang napunta siya sa gitna ng Sodoma. Amen? At anong sabi doon? Yung mga taga-lungsod ng Sodoma, namumuhay sila ng laban kay Yahweh. Kaya kapag lumayo ka sa covenant ng Lord, sa tao, na right tao na binigay sa'yo ng Lord, isa lang ang pupuntahan mo. Mapapalayo ka sa Diyos, mapupunta ka sa kasalanan, mapupunta sa kadiliman. Amen? Kaya sometimes, po, nakikita mo dito that even you are a righteous man, no, meron pa ring trouble. Diba? Tingnan nyo. Diba? Sa buhay ni Abraham, hindi pa rin siya, even he is a righteous man, na po, andun pa rin yung mga problema. Kasi nga, hindi dahil ikaw ay righteous man, hindi ka na makakaranas ng mga pagsubok. Even Jesus Christ itself, di ba? Sa bagong tipan, kahit hindi sa lumang tipan. Even God the Father, di ba? Even Jesus, our Father, di ba? Bakit? Because of the environment is polluted. Di ba? Kasi yung environment mo, polluted siya. Yung general environment mo, ng relationship is polluted. Kaya, we suffer. Kaya nga, hindi dahil ikaw ay righteous, ikaw ay mananampalataya, you are followers of Jesus, you are exempted. No, you're not. Because even the perfect Father, Jesus Christ, pinatay din, even He is righteous. But there's victory. No? There's a victory. Amen? Natututo po ba kayo? Mag-amen nga kayo dyan. Kung meron bang sense yung sinasabi ko po sa inyo, ano po? So God connected you to a friend, no? Na akala mo kaibigan mo lang siya. Yun pala dinala siya ng Lord sa'yo to help you to pray with. No? Kung ano man yung trouble mo, no? Kung ano man yung ano mo, even yung nag-backslide ka before, no? Every time na nagba-backslide ka, naranasan niyo ba yun? Every time na gumagawa ka ng masama or hindi tama, naaalala mo yung tao na yun. Nakikita mo siya sa vision mo. Nakikita mo siya sa dream mo, no? Yung hindi mo naman sinasadya, nakikita mo yung tao na yun. Para naririnig mo yung boses niya. Tuwing nagkakaroon ka ng kasalanan, ay hindi. Biglang nagre-reflect sa'yo. Yung mukha niya, na ginagamit siya ng Diyos, natatandaan mo ba yung sinabi niya? Natatandaan mo ba yung sinabi ng pastor mo na to? Natatandaan mo ba yung naranasan mo na to? Diba? Nakikita mo yung tao na yun sa vision. No? Katulad, tingnan niyo yung nangyari kaya nga sabi ko, ang galing ng Lord eh. Pinlansya niya yung mensahe ngayon kasi si Tatay Art, ang pinag-message niya, na pinag-life testimony niya. Di ba? Nung naliligaw na siya, that he is in danger sa buhay niya. Di ba? Pinadala ng Lord yung pastor. Di ba? Pero alam niya may kapanawagan siya, pero hindi niya ini-ignore niya yon. Ini-ignore niya. Di ba? Hanggang naging pastor siya. Nakaano ba siya sa pagsubok? Hindi. Dumating din sa kanya na nagutom siya, biglang may lumilipad na pera. Di ba? Kaya lang, Lord is amazing God. Di ba? But sometimes you need to take and swallow your pride. Di ba? He will create in trouble in your life, no? Pero hindi kanya iiwanan. Yun lang kagandahan sa atin na mga nakakonect sa tamang relationship sa Panginoon. Kaya kung hindi tayo nakakonect sa mga tamang karelasyon natin, destiny relationship or covenant relationship, napapahamak tayo. 'Di ba? Kaya ang nangyari, kung itutuloy niyo po, 'di ba? Nanirahan siya doon, 'di ba? Kung itutuloy niyo yung kwento, 'di ba po? Napahamak si Lot. Napahamak si Lot, pati pamilya niya. 'Di ba? Yung asawa niya naging asin kasi naging pasama ng pasama ng pasama ng pasama ang buhay nila. Kasi lumayo siya sa kanyang uncle Abraham na pinangakuan
ni Lord. No? So there is a partaker. Even si Joshua, tingnan niyo si Joshua, naging obedient siya kay Moises. Pinili siya ng Lord. 'Di ba? Siya yung naging victorious sa lahat ng lakad nila. Even yung mga wall, napabagsak nila Joshua yon. Natawid nila yung Jordan, kung nabasa niyo po yung Joshua. Lahat ng victorious na book is nasa Joshua. Pero hindi madaling maglakad sa disyerto. 'Di ba? Kaya kung ikaw nasa wilderness ka ngayon ng buhay mo, hindi man nasa disyerto ka ngayon, nasa season ka ng pagsubok mo, be thankful to the Lord. Kasi may ituturo yan sa'yo to build your stamina. And God teach Abraham na minsan kailangan niyang tiisin yung kanyang pamangkin. 'Di ba? Kailangan niya tiisin yung pamangkin niya, pero hindi ibig sabihin naglayo sila, the love is not there. 'Di ba? Kasi nung pinarusahan ng Diyos at sinabi kay Abraham, napaparusahan ko, wawasakin ko ang Sodoma at Gomorrah, nag-usap sila ni God. Amen? Hindi ibig sabihin na nagkaroon siya ng gap or boundary, 'di ba? Or boundary kay Lot, hindi ibig sabihin hindi niya na mahal si Lot. 'Di ba nakiusap pa siya, Panginoon. 'Di ba kausap niya ang Diyos? No? Kung alam niyo po yung verse na 'yon, kahit ba 50 na lang, kahit ba 40 na lang, Panginoon, 'di ba patawarin mo lang yung lingkod kasi Panginoon yung kausap niya, talagang nag-humility siya, nakikipagtawaran siya. Alam niyo parang nasa palengke nakikipagtawaran si Tatay Abraham. He is a righteous man, no? Nakakausap niya ang Diyos kahit po ba 10 na lang. Sabi niya pa para lang maligtas yung kanyang pamangkin. Pero dahil si Lot, alam ng Diyos na mahal siya ni Abraham. 'Di ba? Pinasundo si Lot sa dalawang anghel. Amen? Yung dalawang anghel pa nga po, no? Kung makikita nyo, no? Yung dalawang anghel pa. Kapag ang iyong mentor nagdadasal para sa'yo, kapag ang iyong pastor nagdadasal para sa'yo, hahatakin ka. No? Nakikita ng Diyos yung puso nila para sa'yo. Tatanggalin ka sa posisyon na yun. No? Not because we are righteous. No? Not because we are good. But by the grace of the Lord ngayon sa panahon natin. God give grace and mercy. Kasi naka-align siya sa puso natin. Kapag nagdadasal ka para sa disciple mo, naririnig ng Lord yung desire ng puso mo. Tulungan mo siya. Lord, tulungan mo siya. Kaya si Lot, naligtas siya Ginabayan pa siya ng dalawang anghel. Alam nyo ba, kung mababasa nyo po yung kwento nila, nakipag-bargainan din si Lot sa anghel. Pwede bang dito na lang sa pinakamalapit na bundok? Sabi niya pa Kasi pag nandoon ang layo parang ganun pa po. Pag mabasa nyo lang. Pag mabasa nyo. Kaya kailangan nagbabasa tayo. Hindi tayo lagi nakikinig para nakaka-relate kayo sa kwento. Magbasa po tayo ng Biblia. Kasi ito yung vitamins ng isang mananampalataya at tagasunod ng Diyos. Reading the Bible. Huwag kayo nakokontento na nagbabasa. High-tech na po ngayon. You can open your Google para makita nyo kung anong pinag-uusapan natin. Nasa Genesis 13. Type mo lang dyan Genesis 13, Tagalog. Makikita nyo na po. Kaya dito tuturuan tayo, no? Meron pong 4 na mahalagang bagay na itinuro ang Lord. Amen. Wala siya dito, pero nasa isip ko siya right now. No po? So, glory to God. So, kapag ikaw daw ay nalayo sa iyong destiny relationship, ang wag na wag mong kakalimutan. No po? Kasi kapag ikaw ay nag-build ng isang relasyon, meron kang tao na pagkakatiwalaan, katulad ni Joshua, may Aaron siya, 'di ba? Si Moises, meron siyang Joshua na tumutulong sa kanya nung nagtataas ng kamay niya. Si Abraham din may mga disciple siya, may mga katulong din siya. No, hindi siya kumikilos mag-isa. There is body of the Christ, katulad natin ngayon right now. And I am thankful and appreciated ko kayong lahat. Sa buhay ko, lahat kayo, minamahal kong kapatid, mga pastor, mga nanay, mga ate. With humble heart po, I appreciate you. Lahat kayo. Lahat kayo may tinuturo sa akin. Lahat kayo nagiging part ng buhay ko. At lahat kayo mahal ko. Sa mga kuya ko, kuyang pastor, kuya Rico, lahat yan naging part ng buhay ko. At yung mga bago ngayon, we are starting now and building relationship.
Kaya wag niyo pong kakalimutan yung destiny relationship and covenant relationship na po. Kasi may mga relasyon, alam niyo, 'di ba? Ako po ano, as God teach me, meron talaga akong part ng mga sa buhay ko na mas minamahal ko yung tao na yun. Kasi mas nakakapag-release ako sa kanya ng mga personal kong problema. And kailangan natin yun. 'Di ba? Kaya nga si Lord meron siyang Pedro, may James, 'di ba? Meron siyang may Peter, 'di ba? May James at may John. Kaya nga may John the Beloved siya eh. Hindi ibig sabihin paborito niya 'yun, pero 'yun yung closer sa puso ni Jesus, 'di ba? Meron ka ring gano'n, 'di ba? Meron ka ring gano'n, meron ka rin sa buhay mo may gano'n ka rin. Kasi tingnan mo, iba yung tao na kinakamusta ka lang, "Kamusta ka na sis Beb, pautang?" 'Di ba? "Sis Beb, puwede mo ba ako ipag-pray?" Yes, ipagpe-pray mo sila pero iba yung feeling mo. Hindi mo sila pagdadamutan ng pray pero iba yung feelings mo sa kanila. Kumpara doon sa tao na kahit na hindi mo sila laging kausap, basta naa-appreciate ka nila or ikaw yung lagi nilang kausap. 'Pag di ka na nila nakausap na parang si Pastor Randy, si Kuyang Pastor Randy, 'pag isang araw, dalawang araw hindi niya ako nakausap, nagse-say hi siya sa akin, "Kamusta na? Pasensya ka na?" Gano'n. Naggaganon siya sa akin, "Di kita masyadong makausap ngayon kasi sobrang tagal ko, sobrang pagod." He apologized, but he is my mentor, he is my pastor, he is my kuyang. 'Di ba nakita mo yung humility? Yung binilt niya, glory to God po sa buhay niya. No, hindi ko tinataas si Kuyang Pastor. Pero he is my kuyang. I am worried to him. Iba yung relasyon ko sa kanya. Kapag hindi ko rin siya nakakausap, matulog ka na, maaga ka matulog. Ganun yung relasyon ko sa kanya. Kahit kay Pastor Art ngayon, nagbibuild ako ng relationship. Tayo, matulog ka na, mamayang madaling araw, mag-aano ka na naman. Sa lahat ng pastor, kinakamusta ko po sila. And you need that. Kailangan natin nun. Kailangan mo silang kamusta. Kaya iba yung relationship na binibuild na kahit nagbibigay ka lang ng tubig sa pastor mo, 'di ba? Kahit yung bibigyan mo sila ng tubig tapos kamusta ka na po pastor, 'di ba? Subukan mo na kapag lagi mong ginagawa 'yon at lagi mo silang kinakamusta at lagi mo silang inaalala, matulog ka na. May mga taong gano'n sa akin na, matulog ka na, madaling araw na naman diyan, mamaya magtuturo ka na naman. 'Di ba? Merong mga gano'ng tao sa akin na na-appreciate ko sila. Kaya 'pag nalalaman ko na nasa trouble sila, hindi mo lang sila basta ipapanalangin. 'Di ba? Dahil sa na-built na relationship between you at sa tao na 'yon. 'Pag sinabi niya masakit yung ulo niya, ibibili mo pa siya ng gamot or sasabihin mo pa pumunta ka sa ospital. That is the care. Magkaiba siya, 'no? Kaysa sa yung taong naaalala ka lang 'pag may kailangan sa'yo. At sa tao na nag-build ka ng relationship na akala mo nangangamusta ka lang lagi sa kanya pero naa-appreciate ng tao na yun. At kaya kapag nagkaroon ka ng problema, yung problema, problema din niya. Pinagdadasal ka rin, no? Gumagawa din siya ng paraan para sa'yo. Kasi that is the relationship na na-build mo, no? And it's different. Maniwala po kayo. May darating sa tao, sa buhay ninyo na gano'n, na kahit nag-aaway kayo, sorry na, gano'n. Lalapit siya, no? At hindi nawawala yung relationship na yun, no? Kaya dito, tinuruan ko tayo. May 4 na word na kapag nalaman mo na lumalayo ka na sa destiny relationship mo or nakasama mo yung mga destiny relationship mo, always say please. Always say please. Please pray for me. Lagi ka pakiusap. Kasama po ako sa prayer. Please. Laging may please. Mas marasarap sundin yung mga taong marunong mag-please. And napi-please mo sila. No? Even sa mga pastor, please, yung salitang pakiusap, pastor, tulungan mo ako. Kaysa sa word na, tulungan mo ako. 'Di ba? Kaysa sa pakiusap po, gabayan niyo ako. Mas masarap siya. No? At ako rin po, even I myself, tinuturuan ng Lord yung wisdom niya na gusto niyang marinig sa atin ng mga followers niya. Lagi daw tayong magsasabi ng please. Thank you, Holy Spirit. Glory be to God po. Pangalawa po, sa ating mga destiny relationship, always say, God bless you. God bless you. Nanggaling sa puso.
na gusto mo silang ma-bless. Lagi mo sasabihin sa kanila yun. Dahil naa-appreciate mo sila. God bless you, Pastor. God bless po sa buhay niyo. God bless you, Nanay Andrea. God bless you, Ate Janice, Ate Nika, Ate Curly, Ate Brenda, Kuya Rico, Ate Rosemary, Ate Jobita, no? Ate Eileen, Pastor Art, Ate Maria Allens, Ate Therese, Ate Jane, Kuya James, Kuya Manuel, Ate Elena, Ate Ashley, Ate Selena Pangilinan, Ate JC, Ate Eleonora, Ate Jane, Ate Mary Jane Secreto. God bless you po sa inyong lahat. Dahil naging bahagi kayo ng journey ng season ng buhay ko hanggang ngayon. At yung pangatlo po, I love you. I love you. Na yung ibang tao ginagawa na lang na habit na magsabi ng I love you. Pero hindi naman galing sa puso. Dahil ang totoong nagmamahal, hindi nananakit. And I want to tell you right now that I love you all. Na lahat kayo dito magiging bahagi ng buhay ko. At you are my destiny. Maaalala ko kayo sa bawat buhay ko. Sa bawat ministeryo na nakilala ko kayo, nakasama ko kayo, and time will come. I believe, by faith, na makakasama ko kayo personal. Dadalaw ako. Dadalaw ako. Kasi you have a part in my life. At ang pamilya nyo ay pamilya ko. Ang mga mahal nyo, mahal ko. I love you. With the love of Jesus in my heart. Mahal ko kayong lahat. Amen? At pang-apat po, ang pang-apat po, I pray for you. I pray for you. Yun yung connection na hindi dapat mawala sa atin. Ipanalangin natin yung mga taong binigay sa atin na destiny relationship and covenant relationship ng Lord. They need prayer. They need prayer. Lahat tayo, ito ang backbone natin. Kapag tinanggal mo ang connection mo through prayer, you are nothing. Nagyayabang na tayo sa Lord, no? Kaya kahit na malayo sila, Abraham prayed for Lot. Amen? And that prayer saved Lot. Amen? At yun na nagdala at nagbalik sa kanya. Di ba? Sa uncle niya. Amen? At doon ulit naging maayos yung buhay nila. Purihin po ang Panginoon. I hope and I pray po na nagbigay sa atin ng inspirasyon and encouragement yung mensahe po sa Genesis 13. Na po, yung mga relasyon na binubuo natin right now, no? Give honor, humility, na po, sa ating and discernment sa ating mga binigay na tao po sa atin ng Diyos. At lagi nating tatandaan that even they are our pastor, nangihina din sila. They need us, no? At kapag tayo ay ganun sa kanila, God will bless us. Dahil ang anointing sa kanila ay mag-overflow to partake sa ating lahat, no? Na mahalin natin sila, no? Kahit saan tayo magpunta, kahit saan tayo makarating, no po? Huwag niyong aalisin yun. Huwag niyong aalisin yung humility, 'di ba? Yung pag-ibig niyo sa kanila. Always concern sa kanila. Tanungin niyo rin sila kung okay sila, anong kailangan nila. No, because loving them is loving God. Kaya nga sabi ng Lord, nung wala akong damit, di mo ako binigyan ng damit. 'Di ba? Nung nauuhaw ako, di mo ako binigyan. Kasi sometimes, nati-take advantage natin yung mga pastor natin, yung mga mentor natin na okay lang sila, di sila napapagod. Kayo lang yung napapagod. Hindi po. Lahat tayo nag-i-struggle. Even righteous man, sabi nga eh. Hindi siya exempted. Even the perfect God nga, hindi naging exempted eh. Kaya, I hope and I pray this message will give you inspiration. Na po, that God is faithful kahit saan location ka marating. Basta nasa tama ka. Basta alam mo na nakalin ka sa Lord, nakatungtong ka
sa trust mo kay Jesus, nothing is impossible with God. Purihin po ang Lord. Let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Ama, sa mensahe ngayon. Panginoon, na tamang association, right place, Panginoon, right people sa buhay namin na kailangan naming pangalagaan, kailangan naming mahalin, at kailangan naming ingatan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. We believe that our environment is sobrang polluted na po. Pero naniniwala kami, Ama, that you are God na tutulong sa amin na mailayo kami sa kapahamakan, lalo na po pag nagsama-sama kaming mga anak mo na followers mo, magpapalakasan, magpapatatagan, magpapanalanginan at magmamahalan. Maraming salamat po sa wisdom, knowledge, and understanding na pinaunawa mo. Purihin ang dakila mong pangalan, Ama, sa pangalan ni Jesus, sa at gabay patnubay ng banal na Espiritu. We thank you, God the Father, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Lord. Thank you po sa lahat. Amen. Ayan, purihin ang Panginoon.